Ben and Malu Agregado, Lando and Dory Esguera. Para sa kaarawan ni Riza Lingaw-Lingaw, Remedios Padwal, Prince Reniel Ferrer, Ramos, and John Emil Bert Ramos. Para sa special na intensyon ng Cha family, De Leon family, Romel and Bing Cruz at ng Ocon family. Para sa kagalingan ni na Fred Villanueva Sr., Richard Manilag, Larry Trincera, Ivy Marie Adriano, and Lode Season. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nila Richard, Jason, Macaria, Edwin, Alejandro, Santiago, Marta, Urbano, Tomasa, Mariano, Hene, Perfecto, Rowena, Lagrimas, Gregorio, Ben, Leticia, Lloyd, Vincent, Nympha, Carmelita, Ricardo, Michael, Ricardo Jr., Carmelita, Anastasio, Consolacion, Persing, Estel, Corazon, Franco, Fernandito, Amelia, Bonifacio, Benjamin, Antonio, Vidal, Belen, Rosita, Pepito, Joscoro, Mauricia, Tito Sr., Nelia, Joseph Angelo, Prince Lucas, Jeffrey, Marianita, Gonzalo, Carlos, Nelson, Noel, Jose Jr., Yolanda, Patricio, Rosario, Julio, Efren, Hector, Lucky, Simplicio, Gemma, Goring, Esteban, Benny, Demet, Francine, Xavier Ace, Edward, Francisco, Cinderella, Dexter, Georgette, Josephine, Teresita, Rodrigo, Esteban, Crescencia, Arturo, Segondino, Danilo, at Anastasio. Tema ng taon, pinagkalooban para magbahagi or gifted to give. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita sa banal na kasulatan na mahalaga na ating mapakinggan para maibahagi sa kapwa. Sa liturhiya, sa taong ito ang pagpapanibago ng tipan ng pinagtutuunan ng pansin. Si Moises at si Elias ang kumakatawan sa lumang tipan na binubuo ang kautusan at propeta. Si Kristo naman ang bagong tipan ng Ama. Turo ng simbahan, naitala sa Biblia ang pagpasok ng Diyos sa isang natatanging pakikipagtipan sa pakikipag-ugnay niya sa kanyang sariling sambayanan. Pinaging ganap at nilubos ni Jesucristo ang pagpapakilala ng Diyos sa mga salita at gawa. Ang mamamahala po ng ating pagdiriwang ay si Father Francis Pasio. Magsitayo po ang lahat.
Amen. At sumayo rin. Sa umagang ito, tulad na nababanggit sa unang pahayag, pinapalahan tayo ng pagkakaisa, ng kaisipan ng puso para sa pagdiriwang na ito. At kung tayo magkarapat dapat sa pagdiriwang na ito, muli nating hilingin ang habag at awan ng ating Panginoong Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking mga pagkukulang. Kaysa nasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawan tayo sa ating mga kasalanan, at patnubahan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, inutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway mapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa mga salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi pinagkait ni Abraham sa Panginoon ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Dahil dito, napatunayan ng Panginoon ang malaking pananampalataya nito sa kanya. Ang salita ng Diyos mula aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel. At mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo.
Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng pong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya naipagkaloob niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa ating lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isang tinig mula sa langit ang nagpahayag na si Jesus ang kanyang pinakamamahal na anak at siya ay dapat napakinggan. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap, ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat.
Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang siya naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kusutan na naging puting-puti. Ano pa't walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moses at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pablo kay Jesus, Guro, pabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Hindi nalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang kalapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na ipitinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag niyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Surprise. Mapatid, ang focus ngayong ika-2 linggo sa paghahanda sa pagkabuhay o tinatawag na Kwaresma ay para sa atin upang dumaan sa tinatawag na proseso ng pagpapanibago at pagbabago sa ating buhay. Kalakip nito ang pananalig. Ngunit magaganap lamang ito kung tayo ay makikinig sa ating Panginoon Kristo. At yan po ay narinig natin sa mga pagbasa ngayon. Pakikinig. At hindi lamang pakikinig, kundi pagsasabuhay ng kanyang paanyaya sa atin ngayon. Kaya naman, may 3 bagay na kung nakita sa mga pagbasa na pwede nating tignan at pagnilayan sa pagsimula ng proseso. Una, mga kapatid, dapat nating tandaan na tayong lahat ay mga taong nakipagkasundo sa Diyos sa ngalan ng pangako sa binyag. Ang kasunduang malaya na ang kalakip ay pag-ibig. Malaya, kalakip ng pag-ibig sa ating pakipagkasundo sa Diyos. Kung sasabihin natin ano bang pagpapanibago at ano pang pagbabago ang gagawin natin, patuloy sinasabi rin na dapat makita natin yung estilo ng buhay, yung focus ng buhay, at yung priorities sa buhay. Pangalawa, dapat nating alamin at isaganap ang realidad ng pangako sa binyag, ang biyaya ng bagong pagkatao at ng dignidad. Tayo nakipagkasundo sa binyag at meron dapat itong isaganap o isabuhay. Biyaya ng bagong pagkatao at biyaya ng dignidad. Ngayon, ang hamon ng pagsasabuhay ng tunay na dignidad sa pagsasabuhay ng mga kabutihang loob. At para sa akin, kung may kabutihang loob,
meron ding kabutihang labas. Di ba? Hindi lamang kalooban, hindi lamang loob, kundi kasama riyan pagsasabuhay ng loob at labas ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung nakikita natin, dapat makita natin. Sa ating Panginoong Hesukristo, ito ang pagliligtas at pagpapatawad. Bilang mga binyagan, ano ang tugon natin sa ngayon? Sa ngayon, sa ating buhay ngayon. Pangatlo, dapat napagtanto natin kung ano ang ating mga gampanin o mga pananagutan sa presensyang Diyos o sa panalangin na di nagdidikta sa Diyos. If you notice, siyempre sa mga bawat panalangin personal man, di natin namamalayan, di ba? Iba-iba yung ating dasal, iba-iba to yung gusto natin mangyari. Doon nga papasok, sabi nga ay pagdidikta sa Diyos. Kundi, pakinggan, tignan ang kahulugan ng mga nangyayari sa ating kapaligiran at ialay o pagsunod sa kanyang kagustuhan sa atin sa mga sitwasyon na nasa atin. No, in English sinasabi yung awareness. No, hindi lang tayo nagdidikta sa Diyos, kundi pinapakinggan natin na at the same time, nakita natin ang ating kapaligiran o yung ating malay sa ating buhay, hindi lamang sa loob ng pamilya, kundi sa ginagalawan natin. Ang hamon na pag-aralan ang pamamaraan ni Jesus, ito yung tinatawag na lingwahe ng pag-ibig at habag. No? Kasama sa proseso ng ating paghahanda para sa pagkabuhay, proseso ng pag-ibig at habag. Mga kapatid, dalangin natin na tayo nawa ay mapanibago sa buhay ni Jesus sa lahat ng abot ng ating makakaya tungo sa tunay na pagpapanibago ng ating buhay. Ako ay naniniwala na tayong lahat ay may udyok ng pagbabago, kaayusan at progreso. Ngunit sa kabila ng prosesong ito, may tendency na may intimidation, may pagpapalayo sa tao at paninira, lalo pag ditugma sa gusto natin at ibang perspektibo. Kaya nga mahalaga yung tinatawag nating stop, look, and reflect. So, kailangang hinto, tingin, at nilay. Hindi yung parang pabilisan. Doon sa trabaho, kailangang pabilisan, pero in a way, meron din time na sabi nga ay hinay-hinay para maarok mo kung ano yung gusto mo. Hindi lamang ng kalooban, kundi kahit sa labas na pamamaraan. So mayroon mga panahon, pagkakataon na hindi nagtutugma yung ating mga gusto. So, but then, isang mahalagang para makita, hinto, tingin at nilay. Saan ba tayo dadalhin ng mga tendencies na ito sa ating buhay? Saan ba tayo tutungo? Kapatid, pwede bang subukan nating ibahin ang ating approach? Sabi nga ay a little bit of changes sa mga approach natin sa buhay. Pwede ba na ang ating sipain at sirain ay ang dahilan o source ng disagreements o ng kasalanan?
dahil mas mabuksan yung ating kaisipan at puso sa mas mainam na perspective. Kaya nga hanggang ngayon nauuso yung mga TikToks, no? Na pampa-good vibes na sinasabi. Iba-ibang mga klaseng sayaw o awit na na-express na hindi lamang yung physical na saya ang nakikita o ibinibigay sa atin, kundi looking at it interiorly, meron tayong nakukuha sa mga TikTok na yon, no? Hindi lamang tayo matatawa, o magugulat, kundi beyond those tawa sa mga TikToks, ano yung aral na ibinibigay o pinaparating sa atin. So, other perspective sa buhay. Dahil kung tutusin natin mga kapatid, hindi natin hawak ang tinatawag na kabuuang katotohanan. Wala sa ating mga kamay ang kabuuang katotohanan at standard ng kabutihan. Ito lamang ay kay Jesus. At ibinabahagi sa atin bilang mga binyagang Kristiyano na patuloy na subukang gawin o gagawin. Kabuuang katotohanan at standard ng kabutihan. Ito marahil ang isang pamamaraan upang marating ang orihinal na pakay o layunin ng bawat isa. Ano ba yung orihinal na pakay at layunin ng bawat isa? Narinig natin sa mga pagbasa sa aklat ng Heneses, sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma at yung ating Ebanghelyo kay San Marcos, no? Sakripisyo, pag-aalay, pag-ibig, habag. Of course, sa mga magulang na narito, malaking sakripisyo para sa inyong mga anak. At the same time, sa mga anak na narito, kayong mga magulang ay nagsasakripisyo para sa inyo, kaya din ang mga anak ay gawin ninyo ang inyong kakayahan upang makibahagi doon sa sakripisyong ginagawa ng inyong mga magulang. Sa aklat ni Genesis, si Abraham at ang kanyang anak, no? In both ways, may sakripisyo. Sulat ni San Pablo, sino bang makapaghihiwalay sa atin? Hinihingi ang sakripisyo sa pag-aalay ng Ama kay Jesus. Hinihiling ang sakripisyo. Sa ang bawat isa ay hinihingi ang pag-ibig at habag. Mga kapatid, pamatnubay ng Diyos at pag-asa sa inyong lahat, sa ating lahat. Pag-asa o hapag-asa, dahil tayong lahat ay tinawag niyang mga anak at kanyang minamahal. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos na totoo, buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanahog buhat sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao.
Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang buhay, ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa amang mawain na hindi ipinagkait ang kanyang bugtong na anak at sa halip ay binigay para sa atin. Ating tugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang sambayanan ng Diyos na dumaraan sa pag-uusig at sinusubok ng pagdurusa ay ituring ang pagbabagong anyo ng Panginoon bilang pangako ng pagdatal ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang pigilin ng anghel ng Diyos ang kamay ng mga nasa kapangyarihan at mga namumuno sa paggamit ng dahas at pagsupil sa karapatang pantao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang pag-aayuno at abstinensya ay magbunga ng higit na pag-ibig para sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong lahat na natitipon ngayon ay pakinggan ang tinig ng bugtong na anak at maging kasangkapan sa pagbabago ng lipunang Pilipino. Ngayong ipinagdiriwang natin ang ika-500 taon ng Kristyanisasyon ng ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang ating mga kapatid na yumao ay magkamit ng bagong buhay sa piling ng may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ama mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, itulot mong kami makasunod kay Kristo at makapagpagong buhay. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at umawit sa pag-aalay.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y lalang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel nagsiyat ng papuri sa iyo ng walang pasalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo at sa pangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambay ng iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanhalin mo sa pangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo. Nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak aming Panginoon Kristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung ipagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin na dito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin na dito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bawat halanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ganito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugutin namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhat pagkakyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinanabikan, kaya bilang pasasalamat ngay aming nialay sa iyo ang buhat banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at mag-isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog sa habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng ina ng Diyos, ang Mahal na Birhen Maria, ang kanyang asawa si San Jose, mga apostol at mga martir, kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalat pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama na iyong lingkod, ang aming Santo Papa Francisco, aming Obispo si Dennis at ang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Digid mo ang aming kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain ko at pagsahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawat patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga patid naming yumaw at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng kaninang walang maliw, sapagkat aming masisilayan na yung kagandahan sa pamagitan ng Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya ang lahat ng papuri sa iyo, Diyos amang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat mga binyagan, patuloy tayo nakipagkasundo sa ating Ama. Nilinam kami Diyos sa lahat masama, paglupan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa salanan, at ilit sa lahat ng pamakan, samantalang aming pinanabigan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisahan sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan ka ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Papayin na rin si Jesus, ang kordero ng Diyos na naghahalis ng mga kasalan sa limutan, mapalad ang minaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Sa
ng kaibigan, o yayi ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may tako, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanong ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paumanhin po ako ay na-late. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain ka ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga paditapos na ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.